we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Barangay Hall sa San Fernando, Camarines Sur, pinagbabadil. Drug den sa Sorsogon City, sinakyada kan mga otoridad. Asin, musang na rescue sa Basud, Camarines Norte. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong bigigilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pintuan kan Barangay Hall kan Tagpukol sa San Fernando, Camarines Sur, haros enterong mapasa. Makalis pagbabadilon ang edipisyo kan subuot duwang armadong persona. Motibo sa pambabadil, padagos pang inaaram kan mga otoridad. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Nagkaparasaan salming kan pintuan kan Barangay Hall kan Tagpukol sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Aldaw ning Sabado kaya kan paoran ning balaan Barangay Hall kan daipa na bibistong persona. Ang mga bala kan badil tuminama pa sa lamesa asin ibapang gamit sa laog kan hall. Mantang sa luwas igapan nin mga nako ang basyo kan mga bala na pigtutubod ang gikan sa caliber 40 asin 45. Maswerteng mayo man ning nakulugan sa insidente alagad nagdarain nin takot sa mga residente sa lugar. Ako po, di ko nagriparong putok to ning bala. Tagaw ang pagdawag ko lang po, karagwang siya ning SIM. Takot na kami. Siyempre, baka akong mga ba. Sa pag-imbestiga kan San Fernando MPS, pigtutubudang duwang persona ang nagpaputok ning badil sa nasambitan ng Barangay Hall. Como parte kan narumang investigasyon, pinadara naman kan San Fernando Police sa Provincial Crime Laboratory at mga basyo ning bala na narecover sa lugar nga ning Aramon kung rehistrado o bako ang ginamit na badil sa insidente. Sa ibong kainihagad man kan barangay sa mga residente na maging rigmat asin alerto sa gabos na oras. Sa mga consequences kan barangay Tagpukol, dahil po ka mamaadit, ini saro lang po ini ang pananakot sa ko. Dahil po ka mamatakot. Taday man po ka mo kaya ito yung idadamay. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Arestado ang 4 na kalalakihan sa pagsakyada kan mga otoridad sa pigkukonsiderar na drug den sa Sorsogon City. Narecover sa lugar ang nasa 8 sachet kan pigtutubudang shabu na nagkakantidad nin 88,400 pesos. Sigun sa mga otoridad, pigkukonsiderar ang mga ini como high-value target na nasa likod kan pagbabariwas nin iligal na droga sa manlain-lain na lugar sa probinsya. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. During the course of our anti-drug operation po, na-discover po natin yung itong lugar na mini-maintain ni Jeffrey Rimpillo is a drug den. Parang shanty sa gilid lang po ng highway. Libreng pagpaparehistro asin pagkuanin SSS number, pig-oprisir kan ahensya sa mga interesado, kabala na ang mga self-employed. Ang detalye sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, mayo man subot nin expiration and membership sa Social Security System. Kaya mantang hoven pa, bigyan kami narman ang publiko na magparehistro na. Minagraduar pa sana sa senior high school ang 18 anyos na si Sean. Mantang nakabakasyon pa, pagkuan invalid IDs ang sa iyang piga-asikaso. Ngunya na aldaw, SSS number naman ang sa iyang piglalakaw. Para mas maaga, di na ako problema mag-graduate ako college or maghahanap na akong trabaho. Mas okay, mas maaga, meron na. Jovenes arog ni Sean ang target client kan SSS Naga branch sa pigkondosir na nationwide registration day kan ahensya ngunya na aldaw.
ang pagiging miyembro kan SSS. Mayo manin expiration, kaya mas amay na makarehistro, mas halawig na panahon man na makakatipon. Pigyan kami narman ang active SSS members na mag-avail kan My SSS Pension Booster. Kung self-employed na dailaog sa more than 20,000 monthly salary. Voluntary ang pagiging miyembro, as in 500 pesos ang minimum na pwedeng idagdag kontribusyon. Kung lampas 20,000 man ang bulanang sweldo, automatic nang magiging miyembro kan My SSS Pension Booster. Tax-free ini, as in pwedeng ilangkaw sa 7.2% ang return of investment kaini, ngunya na 2024. Aside from the registration or issuance of SSS numbers, meron din po tayong verification of SSS records and screening if they are going to submit claims. May i-apply silang claim sa SSS or kunwari magsa-salary loan. Si Shona, digdi na nag-asikaso kan backlogs sa kontribusyon kan duwa niyang empleyado. Nandito rin lang, tsaka ang dami nilang nag-a-assist. Laking tulong po. Okay po. Kaysa dun sa office doon nila, ma'am? Opo, marami rin kasi doon eh. Kaya at least kung meron silang ganito, another, mas makakatulong po. Laking tulong talaga. Mientras tanto, pigtukduan naman ang mga nagpartisipar sa aktibidad kan pag-access sa SSS portal. Nganing miski daay na magpasiring sa opisina kan SSS, mamomonitor na ninda ang kontribusyon asin iba pang mga transaksyon. Padagos man subot kit na nakikikoordinar ang Accounts Management Section kan SSS sa mga LGU, barangay, eskwelahan, kooperatiba asin iba pang mga organisasyon tanganing maidara sa inda ang mga serbisyo kan SSS asin di naman kaipuhan pang magpasiring sa indang opisina o magpila duman ang publiko kung halimbawa man naigwasinda nin transaksyon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Mga basurang pigaapon sa gilid kan diversion road sa Pili Camarines Sur, haloy nang agrangay kan mga residente. LGU nangapodan sa mga residente na isumbong sa otoridad ang mahihiling na nagaaponin basura sa lugar. Uyan report ni Chris Novello. Arual daw dagmang na mga basura ang nanunutaran sa gilid kan tinampuharan ni sa pwesto ni na Michelle na nagtitinda ning baduya turon na sinibapa sa diversion road kan barangay Anayan, Pili Camarines Sur. An iba subot sa mga ini pigdalayog na asin may mga pagkakataon pang nakakadiretso sa sindang pwesto ang mga basura. Kaya minsan po, inaalimi po sir ang mga basura na nagkakalat po minsan pag, halimbawa sir, pag may na po ko lulutuon, sabay po, masigid-sigid po. An iba subot sa mga basura inaapon pa sa maduduot na porsyon kan tinampo tanganing daitulos na marisa. Nakaabot na sa karaman kan lokal na gobyerno kan Pili ang nagrangay kan mga residente sa lugar. Pagtubod ni Mayor Tomas Bongalonta Jr., posibleng bakong residente kan Banwaan ang mga nag-aaponin basura sa lugar. Delikado man subot ang basang na pag-aponin basura sa daitamang lugar lalo na harani sa tinampo. Nakakalat kung minsan pag nahiling kang ayam, nahiling kang mga hayop na binubutong, nakalat ng basura kaya nabubukasan ng sako. Katakod ka iniining kaminar ni Bongalonta ang mga residente na isumbong sa iyang opisina asin sa otoridad ang si isay man na madadakop na basang na nag-aaponin basura sa lugar. Kaibanan si Jovel Obiso asin Carl Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Good news para sa mga kapuso nyatong motorista. Igwang piglalaom ang rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo, epektibo sa aga Hulyo 16. Nasa 70 centavos per liter ang piglalaomang ibabawas sa gasolina. Mantang 90 centavos hasta 1 peso and 10 centavos per liter naman sa diesel. As in 1 peso and 10 centavos per liter o 1 peso and 20 centavos per liter sa kerosene. Paliwanag kan Department of Energy Oil Management Bureau. Nagluya ang demand kan mga produktong petrolyo sa ibang nasyon siring sa China. Narason man kan paghuro sa presyo kan diesel, gasolina asin kerosene. Kung babalikan, apat na sunod na semanang namatean ang oil price hike kung sain uminabot sa 4 pesos and 80 centavos per liter ang naging aumento sa diesel asin sa kerosene. Mantang 3 pesos and 90 centavos per liter naman sa gasolina.
Sarong Asian Palm Civet o musang ana-rescue kan DENR sa Barangay Matnog, Basud, Camarines Norte. Ini makaliis mahulog sa kalot sa natad kan sarong residensya ang nasambitan ng musang na tulos man na ipinaaram sa mga otoridad. Sigun sa Penro, kinakarkulong na sa 2 hasta 3 taon na ang musang asin marhay man ang kondisyon. Naging padipisilan pa ang pag-rescue digdi hulita piglilikayan man kan mga otoridad na makulugan ang hayop o may rescuer na makagat kaini. Nagpagirumduman ang opisina sa publiko na enkasong makahiling ni musang o iba pang wild species. Tulos na ipaaram sa mga otoridad, urog na tapig papangalad kanlay ang pagdakop o pag-ataman sa mga ini. Mientras tanto, nakatalaan man na buhian ang nasambitan ng musang sa Bicol Natural Park sa Barangay Tuwaka sa parehong banwaan. Healthy siya and good po siya na i-release po sa kanyang natural habitat, which is pag nakakapag-rescue nga po tayo and yung mga nare-rescue po nating wildlife, nare-release po natin siya dito sa ating 2 protected areas. Sabi namin baka kayang kunin. Kaso, chinek din namin muna kung anong pwedeng gawin. Wag basta-basta na hahawakan yung mga ganitong klaseng hayop. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa napaparaning Peña Francia Festival, kasabay kan pagruso kan dakol ng mga deboto asin peregrino. Yaon man ang antisipasyon sa man iba-ibang krimen na pwedeng isagibo sa laog kan syudad. Katakod gayan, kamusta hunta ang pag-andam kan kapulisan sa pakikipag-ulay ta live kay Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, ang Public Information Officer kan Naga City Police Office. Diyos marhay na hapon po, Sir Pomar. Yes po ma'am, maray na hapon man po sa Indo po asin sa mga nagdadang po sa tuya. Sir, haloy na po bang nanonotaran every Peña Francia Fiesta ang presensya kan mga krimen, lalo na po sa mga nagigibo kaini na hali sa ibang lugar? And ano po ang expectations ta this year? Yes po, perming nanonotaran po kang Naga City Police Office na every time na maabot ining Peña Francia po Festival, may mga nagraralaog po sa tuya, may mga dayo na nagigibo ning mga maraot, lalong-lalo na ining arog kang mga pickpocketing, mga theft. So siguro pirmi kami nagmi-meeting po kaiba ang sa tuyang City Director para sa mga preparasyon po, kabali na ang request kang mga augmentation, laag po kang mga naka-plain clothes na police office operatives natin, and yung mga identified na may mga records na po dati na mga na-involve ay minomonitor na po kung mga nakasuhan po ba ay nakaluwas na. So saro po yan sa mga tinutukar po sa mga meeting, and may mga sugo na po sa tuyang mga station commanders ng mga hakbang din para sa mga prevention, yung mga bantilyo, kung ano po ang mga dapat gibuhon, lalo-lalo kung mahali sa harong. So, mga araw po itong bagay, pinaghahanda po ng satuyang City Director. Oo sir, naunang bitan mo nga na ma-request po kamo for augmentation. Mga pira po ngunya na taon na ini ang piga-expecta nga augmentation force? Sa ngunyan po ma'am, day pa po dapat pag-ulayan kung mga pira po ang hagadon tang augmentation. But ang sigurado po kami na talagang kaipumining augmentation dakul po talagang mga deboto ang nag-iirigti. And in fact, inaaramin na din sa mga posibleng VIPs na maarabot. So kay pumimi po talaga ang augmentation. And sa ngunyan po, pagko-consolidate pa si mga posibleng maabot para mapag-urulayan kung pira mananggad ang makikaipuhan.
Oo sir, ano na lang po ang abiso o apelata sa publiko tanganing malikayan na maging biktima nin miski anumang krimen ngunya na Peña Francia Fiesta? Yes po, so pagiging aware kang sa personalidad, sa personal na security, halimbawa itong mga pagsusulot ng alahas na dahil mang kaipo sa sarong dudumanan, halimbawa masaod ka man lang, so kung maaari dahil na muna paggamiton, and mga bagay na halimbawa dakulon kang bitbit, no? Kasi pagka dakulong ka pong bitbit tapos may cellphone pa si saro mong kamot, igwa kang malamang ikaasaro ka sa magiging target kaning mga nagsasalisi, ining mga nagpipickpocket po. Kadakulong ka ng inaatindiran. So, saro po yan sa personal. Pag abot naman po sa harong, itong mga sabi ko nga ni, itong mga mahali ka sa imong harong, kay puhan aram kang kapitbahay mo na at least kumpirang aldaw. Kung at yan ngayong banggi, biglang may nadang og sindang garumitaw, so ma-alarma sinda and at the same time makakapag-report sa barangay official and of course sa police station. So mga araw po atong simpleng bagay lang, like yung mga kandado na mga haluyo ng ginagamit, pwede na mampalitan, mga kalawang na. So mga araw po kayan simpleng bagay lang ma'am, at pero dakulan ng epekto yan pag abot sa prevention. Alright, Jos Mabalos po, Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, Naga City Police Office. Naglalaom si Japanese Ambassador Endo Kazuya na urong pang magayon ang relasyon kan Pilipinas asin Japan. Sinabi niya man ang kontribusyon kan GMA Network sa pagpapalakop kan sa indang kultura. Uya ang report. Sa courtesy call ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya sa mga opisyal kan GMA Network, enot na napag-ulayan ang pagiging bistado kan Voltes 5 sa nasyon na enot na nag-ere sa GMA kan taon pang 1978. Asin ginibuhan pa nin live action adaptation kang network. In fact, I remember Mr. Yalong and I were very young when we started to watch Voltes 5 on television. And since then, a great number of the hit animes from Japan have been released locally, broadcast through our network. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa tabang kan Japanese Embassy sa mga proyekto kan GMA Kapuso Foundation, maging sa teknolohiya kan Japan na may dakula subot na parte sa aroal daw na operasyon kan network. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan, and Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations. Nagpasalamat man ang Japanese Ambassador sa panghingenot kan GMA sa pagbabariwas kan sa indang kultura sa nasyon sa paagi kan mga padalan sa telebisyon. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity. Values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations, bringing us closer together through the magic of media and storytelling. Presente man sa pag-urulay sinda Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, asin Senior Vice President and Head of GMA Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Sigun pa kay Ambassador Endo, naglalaom siyang urug pang magayon ang koneksyon kan Pilipinas asin Japan. Dakulang bagay sigun sa Ambassador ang mga organisasyon siring kan GMA sa advokasiyang ini. Indeed, you embody your slogan, Isa sa puso ng Pilipino. Through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Duwang nangganang kapitan sa San Fernando Camarines Sur kanakalihis na barangay elections. Daog sa ginibong recount kan korte. Saro sa nanggana sa recount, day ipa makaasumir sa pwesto, ninhuli ta hinahanapan ini nin writ of execution gikan sa DILG. Tutukan sa report ni Chris Novello. Amay na nagpasiring sa Barangay Hall kan Tagpukol, San Fernando Camarines Sur, si Rodel Santa Rosa. Bit-bit kaini ang desisyon kan korte, writ of execution, oath of office asin iba pa. Si Santa Rosa ang nakalaban ni incumbent Kapitan Efren Cuerdo na nanggana ka nakaaging barangay NSK elections na lamang ninpirang boto. Alagad nagreklamo ini sa korte asin nagkaigwaning recount. Makaliis ang serening pagdangog sa korte, idiniklarang gana ka nakaaging eleksyon si Santa Rosa. Big void kan korte ang kalamangan sa boto ni Cuerdo laban kay Santa Rosa huli sa salang pagkakasurat kan sa iyang pangaran sa balota. Alagad sa ibong kan desisyon na ini kan korte, pig-uulangan subuot kan nakatukaw na kapitan an sa iyang pag-asumir sa pwesto. Nag-out of office po ako kan pizza 5 kan Hulyo. Dahil po ako nakaka-assume sa sa Barangay Hall dahil may mga pag-uulang po na ginigibos ako na manungod sa dahil po talaga ko patutukaw sa Barangay Tagpukol. Alagad depensa ni Kapitan Efren Cuerdo. Depensa ako dyan sir. Ipahiling niya na siya talaga ma-assume na tinutugutan siya kang DILG, tinutugutan siya kang pumilit, tinutugutan siya ni Mayor. Respetado man subot ni Cuerdo ang naging desisyon kan korte asin nagsunod na nin motion for reconsideration sa Court of Appeals. Pinahimutikan man kaini ang akusasyon na inuulang niya ang pag-asumir sa pwesto ni Santa Rosa. Nakaabot na sa DILG Camarines Sur ang issue asin pigahalat pa ang magiging abiso kan regional office sa proseso kan assumption of post, makaliis ang recount. Pigbibiso subot kaini ang desisyon kan korte como parte kan separation of powers kan executive asin hudikatura. Mientras tanto opera sa barangay kapitan kan Tagpukol, dinaogban sa recount kan korte ang nangganang kapitan sa barangay Pamukid sa parehong banwaan. Kay baran si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pagdayo kan mga kawatan na hali sa man iba-ibang lugar, piga antisiparan asing piga andaman kan Naga City Police Office kasabay kan napaparaning Peña Francia Festival. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Pigaandaman na Naga City LGU asin kan simbahang Katolika ang napaparaning ikasanggatos na anibersaryo kan canonical coronation sa mahal na inang Peña Francia. Kasabay kan dakulang aktibidad na ini sa Setyembre, ang dakol na mga deboto asin peregrino na biglalaumang madayo sa syudad kan Naga para makisumaro sa Peña Francia Fiesta. Kaya magin ang kapulisan, nakaantabay naman. Because of this, first approaching the Peña Francia Fiesta, expected po na may mga papasok talaga dito sa Naga ng mga import ng mga kawatan. And historically po, mga previous days na may mga talagang nahuli na mga hindi talaga. Pigpapatutukan man sa gabos na operatiba sa Intel community ang gabos na kalye sa syudad para sa posibleng mga iligal na transaksyon asin maraot na intensyon, kabali na ang mga panhahabon sa mga lunadan. Huwag maging biktima. Kaya mga paalala is may mga tips tayo binibigay. Yung pagparada ng sasakyan, ilagay doon sa lugar na alam niya hindi malilim na lugar, kung alam niya mag-overnight. Yung mga motor na baka naiiwan kasi minsan yung susi. Sinda Marinel, 6 years na may pagsadiring kotse, asin pirmida ang pasiguro, tuyong nagpaparada ng lunadan, sa ima na lugar sinda nagduduman. Before po kami pumasok ng bahay, minimake sure namin na naka-double lock na yung sasakyan, tapos po may CCTV naman po sa area namin. Pigabisuhan man ang publiko na daimagin biktima kan mga kawatan. Kung may maitala man na parehong insidente, ibitara na mo na ang pag-post sa social media. Asin tulos na ining ipaaram sa mga otoridad. Nganing tulos man na maaksyonan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. San Fernando Water Supply System planong magpalangkaw nin 2 pesos per cubic meter sa singil sa tubig. Presenteng water rate kan banwaan, day na subuot nakakasabay sa dakulang gastos sa maintenance asin operation. Tutukan sa report ni Chris Novello. Bulan-bulan minaabot sa 300 pesos ang binabayadan sa tubig kan consumer na si Nancy Patriarca. Sa paglaba lang po sa CR, taang inuman sir, nagbabakal kami inuman. Sa pagkarigos, pagbagunas kang mga ayun lang. Alagad ang binabayadan kada bulan sa tubig ni Nancy asin iba pang consumer kan San Fernando Water Supply System, posibleng madagdagan.
Nasa sanggo ng bayan na kaya kan San Fernando pigdidiskutir ang hurot kan water supplier na aumento sa singil sa tubig. Sana dahil na maglangtaw. Bukod dyan, may tubo na nga ni, tapos nalanggaw ang paninda. Saka minsan maluya man sila ang bulos. Paghali sa 10 pesos per cubic meter na singil sa tubig, piguhurot ngunyan kan opisina na mailang kaw ini sa 12 pesos per cubic meter. Sigon sa San Fernando Water Supply System taong 2007 pa, ang presenteng water rate na rin na nakakasabay sa maintenance as in operation kan opisina. Sa operation and maintenance kaya, alos ang pindiyan miko ko ang pagkapasulo kan tao si mga service vehicle sa maintenance, sa krudo, lalo na ngunyan halangkawan ng inflation. Klasipikadong Municipal Economic Enterprise o pinapadalagan kan LGU ang San Fernando Water Supply System kaya inisakop kan Local Water Resources Utilities Administration kaya ang sanggunian ang nagtutukar sa kahagadan na water rate increase antes magpaluwas ning amended resolution an LGU. Pigiin kami narman nila nyada ang mga residente kan Banwaan na mag-atindir sa gigibuhong public hearing para madangog ang saindang sentimiento sa pigtutulod na aumento sa singil sa tubig. Kay Banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, duwang weather system ang nakakaapekto sa kamugtakan kan panahon sa nasyon. Saro na digdi ang low pressure area sa Mindanao. Sa datos kan Pag-asa as of 8 a.m. kasubago, nahiling ang LPA sa 485 kilometers sirangan parte kan Davao City. Apera dyan, mapauran man sa Mindanao, Visayas as in western section kan Southern Luzon ang southwest monsoon o hanging habagat. Mientras tanto, basado sa datos kan Metro Weather, dakulang parte kan Camarines Norte, Masbate as in Sorsogon ang makakamati nin makusog na pag-uuran ngunya na hapon. Mababawasan man ini pag-abot kan Banggi. Uuranon man ang dakulang parte kan nasyon. May intense o heavy rains kaya dapat na maging preparado sa baha o pagtupas kan daga. Jovenes na nagbabayular kan curfew ang kadaklan kan mga nadadakop kan Naga City Police Office sa presente. Ang children in conflict with the law na imbwelto sa mga krimen sa rupa sa naman subuot ang nadakop ngunya na taon. Partikular ang nakuananin illegal na droga. Mayo man subuot sindanin datos na nagpapahiling kan paglangkaw kan CICL cases sa syudad. Asing naglalaom na dainaman lugod ini, madagdagan pa. Sa ibong kaini, mapadagos man ang implementasyon kan curfew hours, urog na sa pigbugtakan nin stationary outpost sa Sagrada Familia. Bihira naman yung cases na papatunayan na hindi better dahil unang-una, hindi naman tayo malayong lugar para sa maka-access pagdating sa documents ng mga sa birth certificate. So mabilis po yun. Then almost kilala rin ng police station yung mga magulang o relatives, so madaling mga counter-check. Abatwa kan banwaan nin pili, 4 na bulan na isasarado, tanganing tauan dalan ang pagkonstruhir nin bagong bunuan sa banwaan. Naga City District Abatwa, piga-antisiparan na ang pagdakol kan mga bubunuon ngunyan na diverted hali sa pasilidad kan bunuan sa pili. Ang detalye sa report ni Chris Novello. Ano man na aldaw ngunya na si Mana gagabao na ang lumang edipisyong inikan Abatwa sa banwaan ning Pili, Camarines Sur. Susog kay Mayor Tomas Bongalonta Jr. 4 na bulan ang magiging konstruksyon sa makabaong Abatwa sa banwaan. Itong existing dilapidated na slaughterhouse, total itong gagabaon. Baka within this week, gabaon na to dahil ida-download na ang pondo kang World Bank sa Samuya. Katakod kay ini gabos na mga bubuno na livestock sa nating binubuno sa slaughterhouse kan Banwaan sa Naga City District Abatwa ng una bubunoon. Pigsasapin na sa nasubuot kan LGU Naga sin LGU Pili ang Memorandum of Agreement para digdi. Katakod kay ini pig-antisipara na kan manehemento kang Naga City District Abatwa na mas madako ang mabubuno nindang mga livestock. Piga-adala man kay ini ang pagdugang sa indang personahe sin Hulita Pirang Banwaan ang nagpapabuno sa Abatwa. Baka magdagdag ng tao, number 1, or i-review si shifting. Baka rather than ngunya na double shift, baka si 3-4 shift is an option. Baka talagang the entire 24 hours, talagang
working siya. Sa ibong kainip pigsiserto man kan opisina, naday maapektaran ang kalidad kan pagbuno digdi sa ibong kan piglalaom ang pagdakol kan mapabuno sa pasilidad. Sangon niya nag-abot sa buot sa 6,000 na urig ang nabubuno sa Naga City District abatwa kada bulan. Kay banan si Carlo Abonita, asin Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Komo pag-andam sa pagbabalik eskwela kan mga estudyante sa katapusan kan Hulyo. Nagkondusir muna ang Schools Division Office kan Camarines Norte ninharo sa rong bulan na contingency plan formulation. Kabala sa mga pigsairarom sa aktibidad, ang DRRM officers kan nasa 324 na eskwelahan sa probinsya. Obheto kaini na masyerto ang marikas asin tamang pagresponde sa panahuning kalamidad. Maut man digding masukol ang kaandaman kan mga DRR coordinators asin school heads tuyong igwang nangyayaring emerhensya sa eskwelahan. Sa paaging ini, mas marikas na subuot na makakapagdesisyon ang mga school heads ulit na igwa na sindang konkretong basehan na angay sa panundon kan Office of Civil Defense. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate De Lovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.